Nasa mahigit 1 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura dulot nga yan ng magnitude 7.8 na lindol, tinataya ng Department of Public Works and Highways. Kumuha tayo ng karagdagan pang report mula kay Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, pinangunahan nga ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pag-inspeksyon sa mga infrastrukturang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kahapon yan ng Lunes. Sa kanyang pagbisita sa General Santos City, iniutos si Dizon na muling buksan sa publiko ang Buayan Bridge matapos makumpleto ang safety assessment ng kagawaran. Pansamantala itong isinara upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente. Prioridad naman ng ahensyang agarang pagkukumpuni ng mga nasirang tulay, kalsada at ospital upang mapabilis ang rescue at relief operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni Dizon na patuloy pang isinasagawang assessment sa mga pinsalang dulot ng lindol. Sa mga paunang tala ng Department of Public Works and Highways, umabot na sa mahigit 1 billion ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura at gusali sa mga lugar na naapektuhan ng sakuna. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, itong 1 billion na ito ay running total pa lamang ng Department of Public Works and Highways and patuloy pa rin yung kanilang assessment doon sa lugar. Kaya naman aantabayanan din natin yung pagtaas din itong halaga nga nung mga napinsalang infrastruktura dyan nga sa may bahagi ng Mindanao. Kaugnay pa nito, inihayag din ng kalihim na kasalukuyang nire-review ng kagawaran ng umiiral na building code kasunod ng malakas na pagyanig. Nanawagan din siya sa mga pribadong sektor na mahigpit na sumunod sa mga itinakdang pamantayan sa konstruksyon upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad. Samantala, sa iba pang balita naman, patuloy ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa search and rescue operations matapos ang lindol nga yan na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Nag-deploy ang kagawaran ng mga special unit sa isang gumuho na commercial building sa Barangay Kalumpang, General Santos City. 2 search and rescue dogs ng Coast Guard ang nagsagawa ng paneling operations upang matukoy kung may mga naipit pang biktima sa ilalim ng guho. Agad namang ipinadala sa Incident Command Post ang lahat ng natuklasan upang makatulong sa mas epektibong pagsasagawa ng rescue operations. Ayon sa Coast Guard, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan at nakahandang magdagdag ng mga tauhan at kagamitan upang makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Established na po itong incident command system natin sa lahat po ng mga local disaster risk reduction management office po natin. I-check in po natin lahat dyan yung ating po mga resources. So we are taking the instructions from the OCD kung saan po i-deploy po yung ating mga tauhan. Pero kanina po nabanggit po natin na yung ating mga deployed person ay composed po ng mga nurses, mga medics, mga rescuers, and even yung ating Coast Guard Canine Search and Rescue Dogs po will be deployed for this rescue effort po. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.